Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot. Nasusulat po sa Kawikaan 16:9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ako po si Frida Monte Alegre, at hayaan po ninyong ibahagi ko po ang aking kasaysayang patotoo kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus nang maborn again ang aking asawang si Rodel. Naririto po. Ang puso ko'y masaya kapag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Aba. Pakanta-kanta ka pa ngayon, Rodel. Sa palagay ko, nanalo na ito sa sabong. Hoy, asawa ko. Anong ganap? Pakanta-kanta ka pa dyan. Ang saya mo naman. Nanalo ka ba? Mahal kong asawa. Ang pinakamagandang babaeng blondie ang buhok dito sa atin. Masayang masaya ako, oo. Dahil tila gumagana ang aking pakiramdam. Alam mo, Frida, my loves, magmula sa araw na ito, itaga mo sa bato ang mapurol nating palakol. Hindi na ako magbabato. Going straight na ako. Ni sigarilyo at shoktong, iwasan ko na yan. Dahil isa na akong born again. Binago na ako ng Panginoong Hesus. Born again? Oo. Binago ng Panginoong Hesus? Kailan pa? Iyan pa rin naman ang pagmumukha mo. Puro tigyawat na tinubuan ng mukha. Kulang na lang itubuan ka ng palong para magmukha ka ng tandang. Ano ba? Nanalo ka ba sa sabong? Sabi mo derby ngayon. Na-cancel ang derby. Dahil may krusada doon at doon sa sabungan ginanap. Hindi ako natalo. Pero panalo naman ako kay Kristo nang tanggapin ko siya sa aking buhay. Naku, naguguluhan ako sa'yo, Rodel. Malala na talaga yung tama mo. Tigilan mo na nga yung droga at alak. Masaya kang dumating pakanta-kanta kapat. Pero saan ka masaya? Ba? Totoo nga hindi na naninigarilyo ang asawa kong bugok na may tililing pa. Napakalinis ng ashtray niya. At itong libro na palagi niyang binabasa, nakalapag pa rito. Wala na yung mga comics na puro hubad na babae ng kanyang binabasa. At isa pa rito ay, nagdarasal na siya bago kumain. Hindi kaya baliw na yung asawa ko? Punta nga pala dito si Monching. Ikaw yung sadya. Special treatment ka pa ni Konsehal, Mag-aaya lang yun na mga baret. Hindi naman na ako para dun Dahil isa na akong born again. Alam mo, tuwing binabanggit mo yung isa ka ng born again, nakukonsumi ako Tila napakabanal mo na tao. Ay naku, Rodel, umayos-ayos ka nga Baka ipatampot kita at ipasok sa mental. Frida, di bali nang mabaliw ang isang tao kay Kristo. Kaysa naman mabaliw dahil nalipasan ng gutom. Ikaw naman kasi, madalas kitang yayain na dumalurun sa prayer meeting at magsimba. Ayaw mo naman. Kung susunod ako sa'yo, dalawa na tayong baliw. Sabi nila nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia. Nabalitaan mo ba sa bandang Bisaya? Nagbasa ng Biblia. Nangangaral na siya daw ang anak ng Diyos. Rapist naman pala. Maraming inanakang magagandang miyembro. Iba kasi ang sinunod nun. Yung kanyang sarili at yung kanyang katanyagan. Ako, sumusunod ako tanging kay Kristo lamang. Mahal ako ng Panginoong Hesus. Nararamdaman ko yun.
Sa born again ka mo nagbababad si Rodelio? Eh kay laki-laki ng simbahan natin sa bayan na. Bakit di dun siya magsimba? Ikaw naman kasi inireklamo nun kapag nagsisimba kayo napakahaba mong magdasal. Tinatapos mo pang rosaryo para kang inang mo, mahabang magdasal. Tatang Rosario, yun talagang matagal eh. Bakit dun sa church niya na maghapon na siya dun? Nag-aaral pa daw ng kung ano-ano. Na-addict na talaga sa Biblia, tatang. Ay nako, baka sa magandang kasister niya, siya na adik. Kaya willing-willy ron sa church niya. Ewan ko ba, tang? Baka naman tama kayo. Paano na kaya yun? Aba Frida, anak ka ni Macario na lahi ni Diego Silang. Dapat lang sugurin mo ang simbahang yun. Mag-imbestiga ka. Huwag yung palagi kang nag-aalala. Makakatulong ba yan? Hindi naman. Magandang araw sa inyo. Tuloy po kayo. Hindi na po. Magtatanong lang ho sana ako sa inyo kung ito yung lugar na pinupuntahan ni Rodel. May bahay niya ako. Asawa ko siya. Born again ba kayo? Oo, Mrs. Born again kami. Tama si Brother Rodelio ay bagong convert na Christian. Napakasipag na tao. Kung ikaw yung Mrs. niya, ikaw yung asawa niyang si Frida na madalas na hinihiling sa amin sa prayer meeting na maisama niya dito sa church. Ito pala yung church ninyo. Bakit wala ho kayong mga santo? Spiritista ho ba kayo? Sino ho ba kayo? Kayo ba yung leader dito? Ako ang pastor dito. Nagpaalam siya sa amin na nadistino siya sa Bataan ng 1 buwan. Tama, 1 buwan nga ho siya ron. Sige ho, pastor. Naistorbo ko hata kayo. Alis na ho ako. Sandali lang, Frida. Gusto kitang ipanalangin ngayon. Sige naman po, pastor. Wala naman ho sigurong mawawala sa akin kung ipapanalangin ho ninyo ako. Pinuntahan mo nga yung simbahang kinalulukuhan ng asawa mo. Kamusta naman? May babae ba na maganda ron? Na maaring yun talaga ang pinupuntahan ni Rodel? Si pastor lang ang nadatnan ko roon. Habang naghihintay ng mga taong magsisimba ron. Di sana, pinaunlakan mo yung pastor para makatiyak ka na talaga na may kinalulukuhan nga yung asawa mo dun sa born again na simbahan. Napakahina mo naman mag-spy. Babalik ho ako ron sa linggo. Doon ako magsisimba. Hindi pa naman uuwi si Rodel eh. Marami pa daw silang kinukumpuning makina. Hindi ko nga sinasabi na nakausap ko si pastor. Praise God, Frida. Bumalik ka. Tara sa loob. At may nakalaan akong upuan para sa'yo. Nako, napaka-espesyal ko naman ho sa inyo, pastor. Si Rodel ay matagal pang makauwi sa dami ng mga nire-repair na makina sa Bataan. Oo, akala ko 1 buwan lang. Yung pala matatagalan pa. Daddy, siya ba ang wife ni Brother Rodel? Oo, anak, si Frida. May magandang dalaga. Marahil, sa kanya na humaling yung asawa ko. Sister Frida, kumusta kayo? Purihin ng Diyos at dinala kayo rito. Oo nga eh. Kailangan makipagplastikan ako sa babaeng to. At kapag nagkaroon ako at kapag nalaman ko na siyang kinalolokohan ni Rodel, sa harapan ng ama niyang pastor, sasabunutan ko talaga to. Kumanda ka talaga sa akin. Dalagan nakabres ang ngipin. Mga kapatid at mga bagong attender ng simbahang ito, tandaan po ninyo, ang kaligtasan ay hindi makakamit
sa pamamagitan ng anumang pamaraan ng tao, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Parang totoong sinasabi ni Pastor. Bakit ngayon ko lang ito narinig? Bakit di ito itinuturo sa amin ng leader ng aming simbahan? Bakit kakaiba ang sinasabi ng pastor na ito? Tumatago sa akin damdamin. Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob at hindi sa inyong mga gawa at walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Mababasa po ninyo sa Efeso 2:8-9 ng inyong mga Biblia. Panginoong Hesus, kung ako po ba ay magpapatuloy na dito manambahan, ang aking bang pagdududa ay mawawala. Wala kasi akong makitang dahilan para magkaroon ng ibang babae si Rodel dito sa church. Naranasan ko na napakabait na mga tao rito. Na tila matagal ko na silang kilala kung ako ay kanilang i-welcome. Lalo na si Tadel at si Pastor. At ang asawa nito na si Sister Sheila. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus, sa aking inaasal. Sister Frida, pwede po ba kayo maging ninong at ninang? Kayo ni Brother Rodel ng aking baby. Aba, oo naman. Papauwi na ang aking mag-ama ngayong buwan, kaya i-dedicate na ang aming anak sa susunod na buwan. May anak ka na pala at may asawa. Opo. Ang akala ko dalaga ka pa. Marami nga po nagkakamali kasi tila nga dalaga pa ako, pero may asawa na ako. 28 na ako. So yan palang dahilan kung bakit ka nagsimba dun sa simbahan ko. Sorry na talaga, Rodel. Napag-isipan ko pa nga na masama si Tadel na magiging kumari ko pa pala. Eh, napakabait ng kumari kong yun. At napakabait sa akin ni na pastor at pastora. Oh, galit ka ba? Eh, ba't naman ako magagalit? Eh, natutuwa nga ako eh. Dahil kakaiba yung nangyari sa'yo. Dahil nakakilala ka na rin sa ating Panginoong Hesus. Yung itinanim sa'yo ng dyablo na masama, eh yung pa pala yung magiging dahilan para makakilala ka sa ating Panginoong Hesus. Eh purihin talaga ang Diyos. asawa kong si Rodel ay hindi talaga may alis sa akin ang kahihiyang pinaggagawa ko noon. Dahil na rin sa buyo ng aking inang at ang aking mga kaibigan. Pero sa bandang huli ay di rin po nagtagumpay ang kaaway, kundi ang nagwagi ay ang Panginoong Hesus. Naging very active kaming mag-asawa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pati ang mga anak namin ay nadadala na namin sa church. Pati ang aking inang ay dumadalo na rin. Kaya purihin ang ating Panginoong Hesus. Kung ipapahayag ng iyong mga labi, si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10:9. Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng talikilang lagot mula sa padalang liham ni Frida Monte Alegre ng Cavite City. Binigyang buhay ni na Nancy Lazarte, Ram Mercado. Eva Moratalio Gomez. Ernie Sudla. A.G. Gabrilio. isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa sa direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.